Mm. So ito yung sunod. Ha? Ito yung sunod mga kababayan. Ito na. Bukod kay Sara, mga kababayan, na binira ngayon ni Madriaga, si Harry Roque, nakalaban ni Madriaga. Mga kababayan, si Harry Roque, nakalaban ni Madriaga, homeless ngayon sa Austria. Ngayon, baka sabihin na naman ng mga DDS, hindi po totoong homeless si Roque, meron po siyang tinirhan doon. Alam nyo ba mga kababayan ang kwento ni Harry Roque? 'Di ba? Ano ba? Magaling day, sa tabi-tabi mo lang at nabasa at ano daw? Speaking at cause you spoke there. Ano daw? Hindi ko maintindihan. Kung ano ba yung tabi-tabing sinasabi mo. Mga kababayan, si Harry Roque po, sa madaling salita, ito lahat po na sasabihin natin, totoo, may ebidensya, may pruweba ha. Si Harry Roque po ngayon ay homeless sa Vienna, Austria. Ngayon, bakit ko nasabing homeless? Mga kababayan, si Harry Roque po, marami po siyang nilalapitan. Nilalapitan ng tawag dito, mga Pilipino doon na gusto niyang makisilong. Mga kababayan, si Harry Roque, marami pong Pilipino na kanyang nilapitan na gusto niyang makisilong. Wala ngang tumatanggap sa kanya. Nakakaawa po, mga kababayan. Sa totoo lang, kahit ganyan si Harry Roque, wala naman tayong kinalaman sa kanyang kasalanan kung ano man ang kanyang ginawa. Pero sa totoo lang, mga kababayan, karma na po yan. Alam niyo kung bakit? Si Harry Roque po ngayon, mga kababayan, kung sino-sino na lang po ang nilalapitang Pinoy sa Vienna, Austria para may masisilungan. Tapos kung makita ninyo, nasa coffee shop, nasa restaurant, tapos kapag nag-live siya, tapos minsan pag in-interview siya sa media, ang sabi, nakita nyo may bahay siyang inistihan. Mga kababayan, hindi po siya magtagal dyan sa kanyang inistihan na may mga, alam nyo, mga nakabitin-bitin sa pader. Homeless po si Harry Roque, mga kababayan. Ang nakarating sa akin mula sa mga source na mga biik na walang puwet, according sa kanila na nakarating sa akin, si Harry Roque daw kung sino-sinong Pilipino ang kanyang nilalapitan. Minsan nga daw ang nalalapitan niya mga Chinese, ang akala niya Pinoy. Minsan ang nalalapitan niya Chinese. Akala niya Pinoy, kinakausap niya, tapos hindi naman siya naintindihan kasi, ni hao, si pao, si po, si Jinping, gurgur. Ganun daw ang salita. Sorry. Gumaganon daw si Harry Roque. Pero meron daw isang Pinoy na kanyang nakausap na ang sabi kung pwede nga lang daw makisilong, kahit mag-ambag na lang daw siya, basta may matulungan daw siya. Naghihila-hila po si Harry Roque ng maleta. Mga kababayan, ang dala po ni Roqueng maleta ay yung mga importanteng gamit lang po niya. Yung the rest na maleta niya, iniwan niya sa isang lugar doon sa kanyang unang kumupkup sa kanya, pero bawal nga siya doon tumira, mga kababayan. So sa madaling salita, si Harry Roque po ngayon ay homeless. No? Panindigan niya yung pagiging homeless. Ayaw niya umuwi . Kung ako, sa totoo lang mga kababayan, mas piliin kong homeless kaysa sa makulong. 'Di ba? Lalong walang passport mahirapan siya. Hotel or mag-rent ng bahay. Kaya nga po mga kababayan, yun po ang patunay, no, na hindi siya makaka-rent ng bahay. Bakit mga kababayan? Wala siyang passport. Maskin hotel, wala siyang ID. Hindi siya pwedeng mag-rent. Ang tanging makakapagpa-rent sa kanya, kung may Pinoy na tutulong sa kanya, halimbawa, merong isang Pinoy na medyo malaki-laki ang bahay na inupahan doon. Halimbawa, mayaman-yaman, 'di ba? Malaki-laki ang sahod, or else mga, 'di ba, yung mga nurse, 'di ba, yung mga nurses sa ibang bansa, may mga sariling bahay yan. Kumbaga, makikishare siya doon. So, ngayon mga kababayan, mahirap po doon makahalubilo ng Pinoy na naawa. Minsan yung ibang Pinoy hindi din nagtitiwala. Lalong-lalo na si Harry Roque ay may kaso. Kung ikaw Pilipino ka sa Vienna, Austria, tapos tinulungan mo si Roque, may possibility pag hinuli ng Interpol yan, madadamay ka kasi tinago mo ang isang kriminal. Kaya ngayon mga kababayan, salamat po at marami pong mga Pilipinong nakinig sa ating programa na ang aking panawagan noon, iwasan ninyong tulungan si Roque kasi kapag nasa red notice yan
At kapag yan ay inaresto, may possibility madamay ka. Huwag mong ipagpalit ang trabaho mo dyan kay Harry Roque. Kapag nagtago ka or ikaw mismo tumulong kay Harry Roque na tinago mo siya or pinatira mo siya sa bahay mo, kapag anong oras man, pwede siyang damputin. Kasi siya po'y walang passport, blacklisted po siya. So may possibility pag dinampot si Harry Roque, madadamay ka. Ganito po ang katotohanan yan, mga kababayan. So wala na pong kumupkop kay Harry Roque. So sa ngayon, si Harry Roque po ay kung saan-saan po naglalakad-lakad. Ito po siya, mga kababayan. Patunay at totoo. Ito po ha, ipakita ko sa inyo. Ayan po si Harry Roque, mga kababayan. Ayan, si Harry Roque po yung nakaputi na jacket na may hila-hilang bag. Yan po'y shinare sa akin ng aking bubuet na walang puwet, ay yung aking mga biik na mga walang puwet. Ayan. Si Harry Roque po yan. Ayan, sinusundan-sundan niya yung Pinoy. Nakikiusap siya kung pwede ba'y makituloy lamang. Wala pong pumansin sa kanya. Ayan. Yan po si Harry Roque po yan. Sinusundan-sundan niya yung Pinoy. Hindi po siya namamalengke. Hindi po namamalengke yan. Wala pong palengke dyan sa Austria. Walang palengke dyan, mga kababayan. Saan ka walang palengke dyan sa Austria. Mall po yan. Si Harry Roque po yan. Bakit hindi luggage ang dala? Hindi po siya nagdadala ng luggage, mga kababayan, kasi mabigat nga. May ano yung tuhod niya, may something. Ang tuhod ni Harry Roque, mga kababayan. So sa madaling salita po, ito po, yung pangalawang video natin. Ayan po si Harry Roque. Ayan. Gabi na yan, yung kanina, naglakad siya, umaga yun, may hila-hila siyang, parang cart yata. Hanggang sa gabi, hila-hila pa rin niya. So kung namalengke siya, hanggang gabi namalengke siya? Ayun, Ma'am Mary Sakura TV, maraming salamat po sa yung $5 super sticker. Thank you so much. Parang trolley na pang market. Ganon po ang nilagay niya, mga kababayan. Bag po yun na may lamang damit. Tapos tinali niya, sinabit niya dun sa trolley na pang market. Ganyan ang mga ginagamit ng mga OFW sa Singapore at sa Hong Kong. Nakikita ko pag namalengke. Ganon. Pero bag po yun na may lamang damit. Take note, doon sa lugar na yun, walang palengke. At grabe naman kung mamalengke siya. Mula umaga, naghihila na siya ng cart. Hanggang gabi, nahila pa rin yung cart. Tapos sasabihin pa nga niya, good morning. Madaling araw na yun, nakita siyang naglalakad. Diba? Hindi po yun namamalengke, mga kababayan. Hindi namamalengke si Harry Roque. At bakit siya mamamalengke? For kanino? Wala naman siyang bahay. Diba? Bakit siya mamamalengke? Wala naman siyang bahay. Sino pa mamalengkean niya? Sige nga. Mga kababayan, si Harry Roque, yung magla-live siya ngayon, yung may nakikita kayong may picture sa pader, sa labas po yun, sa balcony. Sa balcony po ng bahay yun, hindi po siya pwede dun sa loob. Sa balcony lang siya. Minsan, bumibili lang siya ng kape, pero nasa labas po siya. Mga kababayan, hindi po siya pwede pumasok sa loob. Kasi dormitory po yun. Sa madaling salita, mga kababayan, si Harry Roque po ay homeless sa Austria, sa Vienna, Austria. Mga kababayan, Ma'am Ashley Kate, hello po, Ma'am Lily Tonini. Sa madaling salita, according po sa aking mga source na biik na walang puwet, si Harry Roque po ngayon ay walang matuluyan. Lumapit po siya sa mga Pilipino doon. Maskin nga, minsan ang pagkamalan niyang Pinoy, Chinese pala. Ulitin ko. Yun ang sabi sa akin ng source ko. So, naghihila-hila siya, damit po ang laman. Hindi po pamalengke. Kaya, paano po siya mamalengke kung wala naman siyang bahay? Anong pamalingkiin niya? Diba? Baho na siguro, bayag nun. Naku, ewan ko lang kung baka may mga CR naman siguro dyan, mga public CR. Oo, mga gamit niya, binibigay lang. Diba? Huwag tayong maawa kay Roque. Siya ay isang pugante. Ginusto niya yan, Ma'am Lily Tonini. Ako naaawa ako sa kanya.
'Di ba? Pero ginusto niya yan. Problema na yan. Oo. Maganda sa Vienna. Tourist spot doing. Watching from Switzerland. Hello po. Sa iyo, Ma'am Aideline. May kilab shoutout po. Si Harry Roque po ay NPA. No permanent address. Sa Vienna, Austria. Kung saan-saan po siya. Palaboy na po si Harry Roque. Sa madaling salita, wala na po siyang makain. Palaboy na po siya. So, alam nyo na, mga kababayan, no? Kawawa po. Ayan ang napapala sa mga taong mapagmalaki, mapagmataas sa sarili. Na ang akala nila ay okay, kaya nila, hindi naman. Ngayon, tanong ko, nasaan pala ang mga Duterte? Bakit hindi siya tinulungan ni Sara? Bakit hindi man lang siya i-book ng bahay ni Sara doon? Di ba pumunta si Sara ng Netherlands? O bakit hindi minute ni Sara si Harry Roque? Ang tanong kasi, hindi na po si Harry Roque pwedeng bumalik sa Netherlands kasi rejected na po ang asylum niya doon. So ang tanging bansa lang na kanyang nilandingan nung pumunta siya dyan sa Europe ay ang Vienna, Austria. So dyan siya sa Vienna maglagi. Ang problema ngayon mga kababayan, kung merong mag-report na si Roque ay, di ba, porwisyo na sa Filipino community, patay siya dyan. Mga kababayan, ako, baka dyan na naman si Harry Roque maghahasik ng lagim. Baka dyan na naman yan magtitipon-tipon kapag di-op ang mga Pilipino, OFW, tapos sasayaw naman yan, bangag, 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 ngiwi, 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 bangag, 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 ngiwi, ngiwi, ngiwi. Baka dyan na naman yan magaganon. Bangag, bangag, bangag. Ngiwi, ngiwi, ngiwi. Pag dyan na naman magaganyan-ganyan yan, tapos ma-distract ang Austria, ang Vienna, no? Public disturbance yan eh. Mag-iingay sila dyan, mag-rally-rally sila dyan. Naku, patay kayo dyan. Alam ko, iba ang batas ng Vienna, iba ang Netherlands. Naku po. Ma'am Kelly, ayan, bakit hindi pa siya inaresto ng Interpol? Actually, mga kababayan, wala pa po siya sa red notice. Di ko sure kung wala or baka nandyan na. Next week, negative degree kami dito sa UK. Di ba? Sabi ni Ma'am Kelly. Naku, wala ka. Diyos ko po, may butot, may butot-butot pa siya. Anong butot-butot? Ma'am Ichenblo, buntot-buntot or butot-butot? Ayan, dyan siya ma-stroke. Naku, Mikolsky TV. Dyan talaga siya. Malagutan ng hininga sa lamig. Sobrang lamig dun eh. Sana yung bahay na inistihan niya pag nag-live siya ay sana may chiminea. English yun Ano yun? Chiminea as in, di ko alam kung anong Tagalog ng chiminea. Yun ba yung may halingan sa Bisaya, may silaban? Magsilab. Okay lang naman siguro si Harry Roque sa harap ng bahay na inistihan niya, magsilab na lang siya. Naku, mga kababayan. 9 degree na ngayon, malamig dito sa Europe. Naku, Ma'am Joy, kaninosado. Patay. Diyan sa Austria, maraming refugees, takbuhan yan ng mga takas. Ang problema nga, Ma'am Ella, kung makahanap na naman siya ng kaaway dyan, Cheminea. Cheminea. Ang tanong, naku, dito nga sa Netherlands, naghahanap siya ng kaaway, kinain niya yung humba na hindi siya nagpaalam. Magbo-bonfire na lang siya. Ang tanong, baka naman magagalit yung mga bakit nagsilab ka ng napakalaki dyan? Siguro, magkaroon siya ng mga kaibigang homeless dyan, ng mga Pinoy din. Kadalasan pa naman sa nakikita ko mga homeless dyan, minsan mga ganun. Minsan mga praning. Nakita nyo yung babae sa Canada na dating nurse na praning? Tapos ang sabi niya, kasama daw yung nanay niya, tapos pumasok siya sa malaking bag. Yung pala may kasama siyang addictus din na naglasing-lasing, nandun sila sa loob ng malaking bag. Hindi siya tent. Bag siya, tapos pinuntahan siya nung kapwa niya Pinoy para pauwiin ng Pilipinas. Hindi daw nila hindi daw nila makumbinsi-kubinsi yung babaeng nurse. Nabaliw na daw talaga. Oo, nabaliw. Maraming ganyan. Yung mga homeless, nababaliw. Nagiging bangag. Oo. Naku, Roque. Balang araw, magiging bangag ka na rin. Amoy Angus beef na yan. Naging Vienna sausage.
Silaban na lang niya sarili niya. Dapat tulungan yan siya ni Maharlika at Sarah. Ang problema lang, confi fund. Maano nga siya matulungan ni Maharlika at ni Sarah? Kung si Sarah may problema, si Maharlika may problema rin. Na hindi man po pwede si Maharlika gala dito, gala doon. May trabaho din yan. Pag hindi siya nagtrabaho dyan, madideport siya sa Philippines. Kailangan din ni Maharlika. Makaka-live lang si Maharlika siguro 1 week, 2 weeks. And then the rest, babalik siya. Kasi hindi niya pwedeng ganyan. Hindi naman pwede si Harry Roque sa Amerika. Bakit? Wala naman na siyang passport. 'Di ba? So, yun lang mga kababayan, yung ating live ngayon, no? Yung ating pag-uusapan ngayon. Ako po, kawawa naman si Harry Roque. 'Di ba? Mga kababayan, naging homeless na sa Austria. Alam niyo mga kababayan, karma na yan. Yan ang literal na karma. Hindi yung ICC na frozen yung account na sabi ni Robin. Ang totoong karma, yan si Harry Roque. Katulad kay Digong, karma na yan. Pinagdudusahan nila. Sabi nga, ito pa mga kababayan. Diba si Congressman Acop? Katulad yan, kay Congressman Acop, diba namatay. Kahani na lang, binalita. Alam nyo, imbis na pagdasalan, ang ginawa ng mga DDS, nagbunyi sila. Tuwang-tuwa sila mga kababayan. Bakit? Kasi mga kababayan, namatay na daw ang isa sa mga kalaban ni Digong. Mas nauna pa daw kay Digong. Karma is real daw. Sabi ng mga DDS kay Acop. Comment naman ako, sabi ko, alam nyo, si Acop, at least pinapahinga na ng Diyos. Si Digong, pinapahirapan ng Diyos. Pinapahirapan ng Diyos si Digong. Mas nauna pa daw si Acop kaysa kay Digong, kinarma daw. Ma'am Rosana Ragudo, hello po. Yan ang sabi ng mga DDS. Tuwang-tuwa sila. Grabe. Sabi nga nila, buti naman yung demonyong contempt ng contempt. Yung anti-Duterte yang, grabe na yan. Sabi nila. Tuwang-tuwa sila. Imbis na magdasal sila. Alam nyo, sabi, deserve daw. Karma daw. Namatay na daw isa-isa. Natupad na daw ang wish ni Cara David. Namamatay ang mga kurap. Yan ang sabi ng mga DDS. Di ba? Nako. So, di ba? So, yun lang. Mga kababayan.